Hi, I'm Coach Jay, and welcome to my channel. Disclaimer o paalaala. All content shared here reflects my personal opinions and perspectives only. Ang lahat ng nilalaman ay batay sa aking sariling pananaw at opinyon. This is intended for entertainment and informational purposes lamang at hindi dapat ituring bilang professional advice. Ang pag-iingat ng manonood ay kinakailangan. Brace yourself. This is a story that will make you think and hopefully a wake-up call that we should do something about it. Nakakagulat na mas pipiliin ng mga kababayan natin na manatili abroad kahit nasa gitna ng giyera kaysa bumalik sa Pilipinas. Hindi ito dahil gusto nila ng thrill, kundi dahil mas nakikita nila ang stability sa ibang bansa kaysa sa sariling bayan. This is not hearsay. This is a real testament of how broken the Philippines has become. At kung iniisip mo na baka may quick fix, sorry, mas complicated pa ito kaysa sa love triangle ng kapitbahay mong laging trending sa nababarangay. At ngayon mismo, habang naglalaban ng Iran, Israel at US sa Middle East, may OFWs na stranded, diverted flights, at naka-heightened alert ang gobyerno dahil sa missile strikes. Mas pinipili pa rin nilang magtiis doon kaysa bumalik sa uncertainty sa Pilipinas. Hey buddy, just a quick one. If you like it here, please subscribe and follow me for more videos. OFWs often say na mas mabuti pang manatili abroad kahit may danger dahil sa Pilipinas walang kasiguraduhan. The irony is, mas kampante sila sa bansang may nagliliparang missiles at sumsabog na gusali kaysa sa bansang dapat nagbibigay ng proteksyon. Ang dahilan? Una, kawalan ng tiwala sa gobyerno, may bagong pangako pero nauuwi sa wala. Second, job opportunities na mababa ang sahod at walang direksyon. Third, korupsyon na parang never-ending season ng isang palabas na walang pinali. Hindi lang pera ang habol ng mga OFW. What they truly seek is stability. Abroad, kahit mahirap, may malinaw na sistema. Sa Pilipinas, kahit may diploma, parang laging may try again later error at may discrimination sa kapwa Pilipino mismo. Kaya hindi nakakapagtaka na mas pinipili nilang magtiis sa gitna ng giyera kaysa bumalik sa uncertainty. Ang masakit, this is not an isolated case, kundi collective sentiment ng milyon-milyong Pilipino. Just look at the Middle East right now. Missile strikes sa Israel, US bases tinamaan sa UAE at Bahrain, flights diverted sa Riyadh, airport shutdown and destroyed, at higit 2 milyon na OFWs ang naiipit sa gulo. Yet, marami pa rin ang nagdedesisyon na manatili. Kasi kahit may panganib, mas klaro pa rin ang sistema kaysa sa Pilipinas. Hindi lang iisa ang dapat sisihin dito. May parte ang gobyerno, may parte ang kultura ng pwede na yan, at may parte rin ang mga mamamayan na minsan ay mas inuuna ang pansariling survival kaysa pagbabago. Hindi masama ang mag-survive at unahin ang sarili, tama yon. Karapatan yan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero, sa bagay ng kailangan, ang collective effort to fight and change our country's flaws, dapat makilahok tayo. Like during election, let's choose a leader that can actually lead and have a genuine heart and will for the people. Hindi na ba tayo nagsasawa sa sitwasyon natin? Kasalanan mo to. It's your fault. It's our fault. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Those who remained in the Philippines still have a role. Hindi kailangan ng superhero, kailangan lang ng mga tao na willing magtrabaho para sa pagbabago. The real challenge is kung handa ba tayong mag-step up o mas pipiliin nating magtiis sa ibang bansa o mismo sa current situation natin habang naghihintay ng miracle. May chance pa bang maibalik ang tiwala? Yes, pero hindi ito instant noodles na ready in 3 minutes. It requires massive change sa sistema, sa kultura, at sa mindset. Yung mindset na hindi lang pansarili natin but for others, for our countrymen. Final message. Yes, may malalim na problema. Alam nating lahat yan.
But this is not just about individual choice, kundi collective failure ng bansa. At kung hindi natin haharapin, baka tuluyan ng mawala ang tiwala na dati ay meron pa. If we want to bring back the respect and trust, slogans and campaign jingles are not enough. Hindi sapat ang may ma-impeach, hindi sapat ang may makulong. Kailangan may pagbabago. Kahit punuin natin ng corrupt officials ang mga selda natin, kung tayo mismo hindi marunong magmalasakit sa kapwa at sa bayan, wala ring mangyayari. Kailangan ng tunay na pagbabago na hindi scripted. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and follow me for more videos.